Subukan mong ulitin ang sinabi mo. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Pandak ka na nga, bayolente pa, at may kasama pang pabigat na bata, tapos makikipag-blind date ka sa akin? Akala mo ba ay bagay tayo? Hindi pa bigat ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, kahit na wala pa ang anak mo, hinding-hindi ako magpapakasal sa isang bayolente at pandak na katulad mo. Kahit walang dote, hindi kita papatulan. May natumba doon sa kabila. Hoy, pandak! Huwag kang magpanggap na mabait. Gusto mo bang magbago ang isip ko? Manigas ka. Ako ang unang may ayaw sa iyo. Kapag naloko ka na ng matandang iyon, huwag na. Huwag kang magmamakaawa sa akin. Wala nang palabas, magsialis na kayo. Iha, salamat sa pagligtas mo sa akin. Sabihin mo, paano kita pasasalamatan? Sabihin mo lang ang gusto mo. Tita, tumutulong ako nang walang hinihintay na kapalit. Pero, kung may kilala po kayong pwedeng iresto, maaari niyo po itong ipakilala sa akin. Eksakto. Walang asawa ang anak ko. Dahil niligtas mo ako, kailangang masuklian ko ang kabaitan mo. Ang anak ko na lang ang irerekomenda ko sa iyo. Talaga po? Oo. Magandang araw po, President Liu. President Liu, sa unang kalahati ng taon ng grupo, ang kinita natin sa ibang bansa ay lumampas sa inaasahang $1 bilyong. Jingshu, may nangyari sa mama mo. Halika rito ng mabilis. Papunta na agad. Ihanda ang sasakyan. Opo, sir. Xiao Xiao, ang anak ko ay matagumpay sa buhay, matangkad at gwapo pa. 189 centimeters ang taas, at sigurado akong mapagkakatiwalaan siya. Pero ang taas ko po ay 155 lang. Hindi po ba mukhang hindi kami bagay? At saka, mayroon din akong isang... Ma. Ang matinding tindig ng 189. Ngayon ko lang naramdaman. Xiao Xiao, siya ang anak ko, Lu Jingshu. Hindi ba't hindi ako nagsisinungaling? Ay naku, mukhang ito na talaga ang pinaka-cute na height difference. Jingshu, isama mo na agad ang mapapangasawa mo para magpakasal. Ma, huwag po kayong magbiro ng ganyan. Sabi niyo may nangyaring masama. Anong nangyari? Inatake lang ako ng hika, halos mawala na ako, pero iniligtas ako ni Xiao Xiao. Dadalhin kita agad sa ospital para makapag-check up po. Ayos lang si mama ngayon, mabuti na ang pakiramdam ko. Huwag mong subukang tumakas. Utang ko kay Xiao Xiao ang buhay ko. Hindi ba dapat pakasalan mo siya bilang kabayaran? Bakit mo naman ako ginaganito, ma? Ayoko siyang pakasalan. Talaga naman itong batang to. Tita, maliit na bagay lang po iyon. Sa totoo lang, kung titingnan ang katayuan niya, talagang hindi kami bagay. Nakikita mo na? Alam niya kung saan siya lulugar. Alam niyang hindi niya ako kapantay, kaya sumusuko na siya. Bakit ba ang kapal ng mukha mo? Masyadong makapal? Ikaw nga ang mapalad kay Xiao Xiao. Kumbaga sa atin, ikaw pa ang dehado sa kaniya. Xiao Xiao, huwag mo siyang intindihin. Sapat na sapat siya para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang makikinig sa opinyon niya. Ang tita ang bahala rito. Ma? Ma, parang menor de edad pa ang batang ito. Hindi ako pwedeng makulong. 23 taong gulang na siya. Maliit lang talaga at mukhang bata. Hi, alam mo ba ang tawag sa pinaka-cute na height difference? Kayo mismo iyon. Ma, ordinaryong tao lang siya na nakilala niyo lang sa kalsada. Baka ginagamit niya lang ang nangyari para mapakinabangan ako. Kakaligtas lang sa akin ni Xiao Xiao, sigurado akong hindi siya ganoong klase ng tao. Mama, nagtatanong ang mga kaklase ko, nasaan daw po ang daddy ko? Lele anak, huwag ka nang umiyak. Sandali na lang. Magkakaroon ka na ng daddy sa lalong madaling panahon.
Oy, Miss Ning, huwag mo nang isipin ang mga sinasabi ni Mama. Wala itong pressure. Kung ayaw mo talagang magpakasal. Gusto kong magpakasal. Ano? Napakabuti mo talaga, Xiao Xiao. Huwag kang mag-alala. Ang dowry mo, hindi ka pababayaan ni tita. Ayoko po ng dowry. Siya lang ang gusto ko. Ayaw mo ng pera? Ako lang talaga ang gusto mo? Tama nga ang hula ko. Balak niya talagang kumapit sa akin. Matapos ang napakaraming blind dates, sino ang mag-aakalang magpapakasal ako sa lalaking ngayon ko lang nakilala? Dito ba ang bahay niyo? Oo, Magpadala ng mga tauhan para tulungan siyang lumipat. Opo, boss. Ay, Jingshu, Ma, isa itong panloloko. Punta na tayo agad sa registry office para ipakansela ang kasal natin. pasensya na. Gusto ko lang talagang bigyan ng pamilya ang bata. Tulungan mo naman ako. President Lu, iyong taong pinapahanap nyo ay mayroon na po. Huwag mo na siyang hanapin. Kinasal na ako. Ang tungkol sa nakaraan, tapusin na natin hanggang dito. Opo, President Lu. Ay, tama pala. May isa pa pong bagay. Ang asawa niyo po ay pumasok sa kumpanya natin para magtrabaho. Pumasok siya sa grupo ng Lou. Mukhang napakagaling niya, ah. Tara na, punta na tayo sa kumpanya. Kaya ko to. Para kay Lele, kailangang magtagumpay ako dito sa malaking lungsod. Wala ka bang mga mata? Wala ka bang mga mata? Pasensya na po, pasensya na po. Tutulungan ko na po kayong punasan yan. Ano ba? Umalis ka rito. Bago ka lang ba rito? Ang kumpanyang ito kapag kumukuha ng tagalinis, hindi na ba tinitingnan ng hype? Magandang araw po. Ako si Ning Xiao. Hindi naman nakakaapekto ang height ko sa trabaho. Lakas din ng loob mo, ha? Sige nga. Madumi ang salamin doon sa itaas. Pumunta ka roon at linisin mo yan. Bakit? Hindi mo ba maabot? Kung hindi mo abot, huwag kang magmalaki. Pandadaya yan! Kulang man sa height, nababawi naman sa utak, kaysa naman sa maganda nga pero walang utak. Anong ibig mong sabihin? Sino ang tinatawag mong walang utak? Nagsisigawan kayo rito sa gitna ng opisina, nagmumukha kayong ewan. Ang pakikipag-away sa isang tagalinis ay nakakababa ng antas. Ma'am Director Zhu, kasi po itong bagong tagalinis, wala pong galang at hindi alam ang patakaran. Tumahimik ka. Parating na ang sasakyan ni Jingshu. Kaya lahat kayo, ayusin niyo ang itsura niyo. Si Jingshu? Manahimik ka! Ang pangalan ni President Lu ay wala kang karapatang banggitin. Lu Jingshu. Pangalan din iyon ng asawa ko. Ano ang sinabi mo? Asawa mo si President Lu? Nababaliw ka na. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Kung sino ka sa palagay mo? Oo nga pala. Isa lang siyang simpleng tao. Paano siya magiging boss dito? Kung mananaginip ka ng gising, ilagay mo naman sa lugar. Tama. Ang ating si Director Zhou at si President Lu ang totoong bagay sa isa't isa. Hindi tulad mo, isang pandak at mahirap na taga-probinsya na kailanman ay hindi babagay sa kanya. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Bumalik ka na sa janitor room. Narinig mo ba? Huwag kang paharang-harang dito. Ikaw nabansot ka. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Kayo ang nakaharang sa akin. Liit na tao, laki ng ulo. Sige nga, tumalon ka at sipa sa tuhod ko. Ang isang katulad mo ay imposibleng magtrabaho ng tama. Bakit mo inapakan ng paa ko?
Lumayo ka rito. Humingi ka ng tawad kay Director Joe. Bitawan niyo ako. Siya ang naunang pumatid sa akin. Nagagawa mo pang magdahilan? Lagot ka talaga sa akin. Narito na po si President Lu. Nandito ka na pala, Jingshu. Pasensya na. Hindi lang po ako naging balanse. Anong nangyayari rito? Jingshu, wala lang iyan. Isang bagong empleyado lang na hindi marunong sumunod sa rules. Tinuturuan lang namin siya ng leksyon. Oo nga po. Saka, tingnan niyo naman ang itsura niya. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa grupo ng Lu. Ako mismo ang kumuha sa kanya. May reklamo ka ba? Imposible po. Bakit niyo po personal na kukunin ng isang cleaner? Sa unang kultura ng grupo ng Lu, pamilya ang mga empleyado, hindi tayo tumitingin sa estado ng trabaho. Ang nakikita kong hindi marunong sa rules ay kayong dalawa. President Lu, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Mag-sorry ka na kay Miss Ning. Pasensya na po. Jingshu, hindi naman iyon malaking bagay. Huwag na po kayong magalit. Diyos ko, siya nga talaga. Ang lalaking pinakasalan ko ay ang presidente pala ng grupo ng Lu. Miss Ning, sumama po kayo sa akin sandali. Director Zhou, huwag niyo na po iyong pansinin. Siguradong nakikita ni President Lu na masyado siyang pasaway, kaya siya na mismo ang magpaparusa rito. Isa po kayong mayamang heredera. Iniwan niyo ang negosyo ng pamilya niyo para magtrabaho sa grupo ng Lu? Hindi hamak na mas mataas kayo kaysa sa kahit kanino riyang kung sino-sino lang. Salamat. Hoy! Bitawan mo ako. Huwag kang malikot. Itupi mo ang dulo ng pantalon mo. Wag na, ako na lang. Ang cute niya pala. Anong gagawin mo? Huwag kang malikot. Kapag nalaman ni Mama na may umaapi sa'yo sa kumpanya ko, tiyak na susugod iyon dito at wawasakin ang opisina ko. Ikaw ba talaga ang presidente ng grupo ng Lu? Hindi ba halata? Halata naman. Hindi ko lang akalain na ganito kapalad. Huwag kang masyadong gumalaw. Inaapi ka na, hindi ka man lang lumalaban. Bakit ka nagkunwari kanina na parang hindi mo ako kilala? Hindi kasi ako sigurado sa iniisip mo, kaya hindi ko muna ipinaalam ang tungkol sa relasyon natin. Hindi ko intensyong ilihim ito. Hindi. Huwag na nating ipaalam. Panatilihin na lang nating lihim ang kasal natin. Lihim na kasal? Ayaw ko kasing maapektuhan ang trabaho ko nang dahil sa relasyon natin. Marami ka nang naitulong sa akin. Tinulungan mo si Lele sa rehistro, pati na sa paghahanap ng paaralan. Huwag kang mag-alala, tiyak na gagalingan ko ang pagtatrabaho para mabayaran kita. Hindi ako gagamit ng koneksyon para humingi ng espesyal na trato sa kumpanya. Para sa kanya, ang trabaho bilang isang cleaner ay mas mahalaga pa kaysa sa pagiging asawa ni Lu. Mukha siyang matatag at independent. Kontento na siya sa kung anong meron siya at wala siyang hinihingi mula sa akin. Siguro, masyado ko lang pinapakomplika ang tingin sa kanya. Huwag mo muna masyadong igalaw itong paa mo para hindi lumala ang pinsala. Heto. Magpalit ka ng damit. Parin mo ang damit mo. Anong gagawin mo? Nasa opisina tayo. Ano bang iniisip mo? Ang gusto ko lang ay hubarin mo ang iyong jacket para ma-check ko rin kung may sugat ba ang braso mo at maasikaso na lahat. Oh, Kanina lang para kang pusa kung manlaban, pero ngayon bakit ang bait mo?
Ayan, tapos na. Salamat ha. Una na ako. Ang magpakasal sa batang ito? Mukhang hindi naman masamang idea. Paraanin niyo ako. Umalis kayo sa daan ko. Hindi ka pwedeng pumasok. Hoy, tumabi ka sabi. Kuya Jingshu, kasal ka na? At kanino? Mag-asawa naman kami. Kaya normal lang na gamutin ko ang sugat niya, di ba? Naku. Naiwan ko ang cellphone ko. Kuya Jingshu, nagpakasal ka ba para lang inisin ako? O baka naman pinilit ka lang ng mama mo? Kuya Jingshu, alam kong sa puso mo, ako pa rin ang mahal mo. Hindi kita gusto. Kung magmamahal man ako sa hinaharap, ang asawa ko lang ang mamahalin ko. Kapag lumampas ka pa sa limitasyon, pagbabayarin kita. Lumabas ka na. Aba, hindi ka pa pala nasisisante? Bakit hindi ka pa pinaalis ni President Lu? Nayakap ka lang ni President Lu ng minsan? Akala mo kung sino ka na? Alam mo ba kung anong ugnayan ni na Director Zhu at President Lu? Magkabata silang dalawa. Isang janitor ka lang at nangangarap ka pang kalabanin si Director Zhu. Makinig ka sa payo ko? Huwag kang masyadong mataas mangarap. Baka masaktan ka lang sa pagbagsak mo. Kaya pala ang mahal niya ay si Zhou Ruoyi. Dapat matagal ko nang alam ito, na pinakasalan niya lang ako bilang pambayad sa utang na loob. Marami na akong nakuha. Kaya hindi na dapat ako humiling ng mga bagay na hindi para sa akin. Wag na po. Maayos na rin ako pagkatapos ng isang gabing pahinga. Kaya ko na po ito. Masama ba ang pakiramdam ng mama mo? Mama, pupunta ka pa rin ba bukas sa lugar na may mga masasamang tao para magtrabaho? Sasama po ako sa inyo. Protektahan kita. Napakabait na bata. Pupunta doon si mama para magtrabaho. Lele, gusto mo bang protektahan si mama? Opo. Ang card na ito ay pwedeng gamitin sa opisina sa karamihan ng mga lugar. At itong walkie-talkie naman, pindutin mo lang ang pulang button at mahahanap mo na si Papa. Bukas, samahan mo si Mama sa kumpanya. Pero, kailangan mong makinig sa utos ni Mama. Opo. Pinky swear. Pinky swear. Seal natin. Lelebait ka dapat. Dito ka lang maglaro. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Pupuntahan kita kapag natapos na si mama. Opo. Huwag mong dadalhin ng card para gumala kung saan-saan. Lalo na sa mga lugar na maraming bulaklak. Huwag kang pupunta doon. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po, Mama. Bye-bye. Aba, Ning Xiao? Nagdadala ka ng bata sa oras ng trabaho? Sa pamilya mo ba itong kumpanyang ito? Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang mga hindi empleyado ay bawal pumasok sa loob ng opisina. Gusto mo pa bang ituloy ang trabahong ito? Mabait po siya. Hindi po siya tatakbo kung saan-saan. Kinakausap kita. Bakit ka tumatakbo? Una no. Bitawan mo ako. Kailangan ko nang magtrabaho. Bad auntie. Huwag mong aapiin ang mama ko. Ikaw! May lakas ka ng loob na itulak ako. Lee, bad auntie HM. Suna, bata lang po siya. Ning Xiao, mabuting bantayan mo ang anak mo. Dahil kapag nakasira siya ng mga gamit sa kumpanya, ang magiging resulta nito ay hindi mo kayang panagutan.
Director Zhu? Itong si Ning Xiao na isang tagalinis ay nagawa pang isama ang anak niya sa kumpanya natin. Itinago pa niya sa silid ng mga gamit sa paglilinis. Kailangang may ID bago pumasok sa kumpanya. Paano siya nakapasok dito? Hindi ko po alam. Pero medyo kakaiba ito. Mukhang bata pa naman itong si Ning Xiao. Pero ang anak niya ay parang 6 o 7 taong gulang na. Normal lang sa mga taga-probinsya ang mag-asawa ng maaga. Ang mga batang 6 o 7 taon ay talagang mahilig maglaro. Isang pagkakamali lang, pwedeng mapunta sa mga importanteng lugar. At kapag nangyari iyon, si Ning Xiao na nagdala ng hindi taga rito sa loob ng masaselang lugar ng kumpanya ay tiyak na mapaparusahan. Ano pang hinihintay natin? Bilisan mo at dalhin mo ako doon. Nagpapaawa lang siya. Wala siyang hiya. Ning Xiao, si Jingshu ay ako ang mahal. Tingnan na lang natin kung sino ang magwawagi. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sabi ng doktor, ang pollen allergy ng bata ay madalas dahil sa genetics at ngayong araw ay na-expose ka rin sa pollen. Hindi ka ba napahamak? Ay, ayos lang ako. Baka nakuha ni Lele ang genetics mula sa tatay niya. Oo nga pala. Sabi ni Special Assistant Liu, kailangan ng birth record para sa mga dokumento sa paaralan. Pakihanap naman at ibigay mo sa akin. Sige, kukunin ko. Nasaan na ang birth record? Bakit 4 na taong gulang lang? Nangyari ang bagay na iyon 6 na taon na ang nakakalipas, hindi tumutugma ang oras. Xiao. Kakakasal niyo pa lang, ngunit umalis na agad ang batang ito para sa trabaho ni hindi man lang kayo nakapagdaos ng kasal. Xiao, bibigyan ka ni mama ng mga alahas bilang pambawi man lang. Napakadami naman ito. Kahit gawin pa itong mga maliliit na bato, aabutin ng ilang araw para lang pulutin lahat. Ang brotseng ito ay nagkakahalaga lang ng $3 milyong at sadyang idinisenyo ito para sa isang prinsesa ng royal family sa Europa. Napakarami naman ito. Kung gagawin itong mga bato, aabutin ng ilang araw bago ito malinis. Ang brotseng ito ay $3 milyong lang at ginawa ito para sa isang prinsesa sa Europa, kaya kahit paano ay bagay ito sa manugang ko. Maganda rin ang isang ito na nagkakahalaga ng $80 milyong. Ang ganda nito, pero medyo mahirap itong itugma sa kahit anong damit. Pwede na rin siguro itong isuot-suot lang sa bahay. Diyos ko, ang mga alahas dito, kahit ilang buhay akong magtrabaho, ay hindi ko iyan mabibili. Hay nako, matanda na si mama. Iba na ang gusto ko kumpara sa mga batang katulad mo. Halika, Xiao. Pumili ka na para sa sarili mo. Tingnan mo kung alin ang nagugustuhan mo. Maganda po ang pulseras na ito. Siguro, pipili na lang ako ng mura para hindi na mag-alala si mama. Mahusay ka talagang pumili, Xiao. Ang pulseras na ito ay nakuha lang ni Jingshu mula sa isang auction. Kahit $100 milyong lang ang nagasta roon, ang disenyo naman nito ay talagang bagay sa isang dalaga. Bili iyan sa subasta. Kahit na nagkakahalaga lang iyan ng $100 milyong. Pero ang disenyo nito ay bagay na bagay talaga sa mga batang babae. Bagay na bagay talaga ito kay Xiao. Ang ganitong bracelet, nagkakahalaga ng $100 milyong. Medyo kulang pa nga iyan. Xiao, pumili ka pa ng iba para may pamalit-palit ka. Hindi po pwede. Masyado pong mahalaga ang mga ito. Hindi iyan mahal, katumbas lang iyan ng ilang araw na overtime ni Jingshu sa trabaho. Halika, ako na ang bahala. Ibinibigay ko sa iyo ang bracelet na ito. Hindi po. Talagang hindi ko po ito matatanggap. Masyadong mahal ang presyo nito. Hay naku, Binili ang mga alahas na ito para isuot ng tao. Kapag nagbibigay ako ng regalo, walang rason para tanggihan ito. Napakaganda tingnan. bagay sa iyo. Talaga po? Oo, totoo. Kung gusto mo, lahat ng alahas dito ay sayo na. Talaga? Kung gusto mo, ang lahat ng alahas dito ay sayo na. Gabi na, sa kusina, mayroon akong espesyal na nilagang sabaw para sa inyo. Xiao, pumunta ka na doon at inumin ito habang mainit pa, tapos ay matulog ka na. Salamat po, Ma. Ikaw na bata ka,
Nagkaroon ka na ng napakabait na asawa at mayroon pang napakagandang biyaya na anak, kaya dapat ay pahalagahan mo sila. Ma, naintindihan ko po, hindi ko po kayo bibiguin. Mama, hey, Sige na, magandang gabi. hala. Ako na ang bahala kay Lele. Matulog na kayo ng maaga. Papa, hawakan mo dapat ng mabuti ang kamay ni Mama. Bakit ang init naman dito? Grabe sa init. Pupunta muna ako sa office para magtrabaho. Matulog ka na ng maaga. Good night. Huwag kang mag-alala dahil nandito si Mama para mag-alaga kay Lele. Matulog na kayong dalawa ng maaga po. Si Mama talaga, laging nakakahanap ng paraan. Bakit nandito ka pa? Nilak ni Mama ang pinto. Hindi na tayo makakalabas. Saan ka pupunta? Bakit pinapawisan ka rin ng ganyan? May mali sa sabaw na ininom natin ngayong gabi. Bakit ang pawis na pawis mo rin? May mali sa sabaw ngayong gabi. Huwag kang mag-alala. Naging mabilis ang pagpapakasal natin. Kung hindi ka sang-ayon, wala akong gagawing masama sa iyo. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Maliligo muna ako. Dahil kasal na tayo, mag-asawa na tayo, at dapat nating gampanan ang ating tungkulin. Kung pipigilan mo ang nararamdaman mo, hindi iyan maganda para sa katawan mo. Ayos lang ako. Lilipas din ang epekto ng gamot. Teka muna, kung hindi mo talaga gusto, titingnan ko kung may iba pa tayong paraan. Uy, anong ginagawa mo? Akala mo naman dahil matangkad ka. Sinusubukan lang kitang tulungan. Sa totoo lang, gusto ko ito. Nag-aalala lang ako na baka ayaw mo. Ning Xiao, pinag-isipan mo ba itong mabuti? Natatakot ako na baka ayaw mo. Ning Xiao, sigurado ka na ba talaga? Si Zhou Ruoyi ang mahal ni Lu Jingshu. Kagabi, bakit ba ako nawala sa sarili ko? Hindi. Nagliligtas lang ako ng buhay. Tama, nagliligtas lang ako ng buhay. Kuya Jingshu, anong ginagawa mo rito? Narito ako para magpasalamat kay President Lu. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumunta rito? Kung ang isang masamang tao na katulad mo ay nakakapunta rito, bakit ako hindi? Ikaw, Tama ang sinabi ni Xiao Xiao. Bakit ka nandito? Tita Lu, kahapon kasama si Kuya Jingshu. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Ruoye, may asawa na ang anak kong si Jingshu. Huwag ka na ulit pupunta sa bahay namin para hindi na mag-isip ng masama ang manugang ko. Tita, alam kong tutol kayo na mapakasalan ko si Jingshu. Tanggap ko iyon, pero hindi nyo maaaring gamiting dahilan iyon. Para lang pagsinungalingan ako at sabihing may asawa na si Kuya Jingshu, di ba? Zoruoye, iyang pagiging bilib mo sa sarili mula bata pa ay hindi na nagbago. May asawa na ang anak ko at napakasaya nila. Huwag mo na kaming alalahanin. Tita, may asawa man si Jingshu o wala, sa akin pa rin siya. Ning Xiao, napakaliit ng mundo. Nagtatrabaho ka rin pala dito sa grupo ng Lu? Pag-uwi ko, pinag-isipan ko ang lahat. Ning Xiao,
Anong coincidence? Nagtatrabaho ka rin pala dito sa grupo ng Lou. Pag-uwi ko, pinag-isipan ko. Huwag na tayong magpakasal. Paglaruan na lang kita. Sige, magsalita ka pa ng ganyan. At pupunasan ko, yang madumi mong bibig ng basahan. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan ko? Kunwari ay malinis ka. May galit ka ba kay Ning Xiao? Director Joe, kakilala niyo po ba siya? Hindi maganda ang tingin ko sa kanya. Humanap ka ng paraan para mapaalis siya sa grupo ng Lou. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakatagal dito sa grupo ng Lou. Ning Xiao, manloloko ka. Sabi mo sa akin nung nag-date tayo, wala ka pang nagiging boyfriend. Niloko mo lang ako para gastusan kita ng libo-libong dolyar. Anong pinagsasabi mo? Hay, sabi mo sa akin nung mag-blind date tayo na hindi ka pa nagkakaroon ng relasyon. Niloko mo ako para gumastos ng ilang 10,000 dolyar. Anong pinagsasabi mo? Nagtanong-tanong na ako tong iyon. Nagtrabaho ka sa lungsod noong 18 taong gulang ka? At hindi nagtagal ay bumalik ka sa baryo ng buntis. Naging dalagang ina ka at hanggang ngayon ay hindi mo alam kung sino ang ama ng batang iyon. Ayos lang na pagsalitaan mo ako ng masama, pero huwag mong pagsasalitaan ng anak ko. Sa kakailanman ay hindi ako humingi sa iyo ng kahit isang sentimo. May gana ka pang sampalin ako? Pandak ka na nga. Talagang sinasampal mo ako? Ano naman kung pandak? Kahit pandak ako ay kaya kitang sampalin. Kapag muli mong pinagsalitaan ng masama ang anak ko, sasampalin ulit kita. Sinasabi ko lang ang totoo. Wala naman talagang ama ang anak mo. Maaring wala noon, pero hindi ibig sabihing wala na rin sa hinaharap. Saka kasal na ako. Oh, kasal ka na? Mahirap ka na nga, pandak pa. Siguradong ang asawa mo ay isa ring walang kwentang hampas lupa, no? Bitiwan mo ako. Bakit parang pamilyar ang pulseras na ito? Ning Xiao, saan galing ang pulseras na ito? Bigay ito sa akin ng asawa ko. Ibalik mo iyan sa akin. Ning Xiao, saan galing ang bracelet na ito? Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. Ibalik mo iyan sa akin. Malinaw na ito ang napanalunan ni Jingshu sa auction sa halagang 100 milyong dolyar. Ang bracelet na ito, mula sa isang tanyag na designer bilang regalo para sa kanyang asawa, na sumisimbolo sa pagkakaisa, iisa lang ito sa buong mundo. Bakit ito nasa kamay mo? Director Zhao? Hindi kaya peke lang ang bracelet na yan? Imposible. Tingnan mo ang ningning ng brilyante at ang pagkakagawa nito. Pati na ang pirmadong marka ng master. Imposibleng magaya ito. Saan kukuha ng pera ang asawa mong mahirap? Paano niya mabibili para sa iyo ang bracelet na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar? Sasabihin mo pa rin hindi yan nakaw? Huwag mong sabihing asawa mo si President Lu? Sa estado at posisyon ni President Lu, paano magkakagusto iyon sa gaya mong kulang sa paglaki at bansot? Wala akong depekto sa katawan. Naranasan ko lang ang hirap noon at nagutom ako noong bata pa. Bansot na nga, mahirap pa pala. Totoo nga na malikot ang kamay ng mahihirap, siguradong ninakaw lang niya ang bracelet na iyan. Hindi lang pala siya pandak, mahirap pa. Sabi nila ay hindi mapagkakatiwalaan ng mga mahihirap, siguradong ninakaw niya ang bracelet na iyan. Alam ko na. Nakita kita kahapon sa bahay ni President Lu. Ang bracelet na ito ba ay ninakaw mo nung oras na iyon? Hindi ako nagnakaw. Bahala kayo kung ayaw niyo maniwala. Hindi nagnakaw? Aray, Hulihin ang kriminal. Ning Xiao, bitawan mo ako. bakit ka nagnanakaw? Nakikita kong may itsura ka naman. Kung papayag kang sumama sa akin ng ilang beses, tutulungan kita at pagsasalitaan ng mabuti. Anong mabuting salita? Sige nga, sabihin mo. President Lu? President Lu, ninakaw ni Ning Xiao ang inyong bracelet. Nahuli namin siya sa akto. Sinong nagsabing ninakaw niya iyan? Ibinigay ko ang bracelet na iyan sa kanya. Ibinigay niyo po? Bakit? Hindi ba pwede? Sino ang nagsabing ninakaw niya ito? Ako ang nagbigay ng bracelet na ito. Kayo ang nagbigay? Bakit? Hindi ba pwede? Ibinigay ito ni President Lu para mapatahan sila. Pagkatapos sasabihin mo na asawa mo ang nagbigay? Napakawalang hiya mo talaga. Lugar ito para magtrabaho? Itigil niyo na? Yang mga masasamang iniisip niyo. May asawa na ako. Kapag narinig ko pang ulit ang mga chismis na yan, sisisantehin ko kayo agad.
Sinasabi ko na nga ba, may masama siyang balak kay President Lu. Sige na. Yung mga walang gagawin diyan, magsialisan na kayo. President Lu, nasira po ni Chen Shu ang inyong bracelet matapos matapakan. Chen Shu, President Lu, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. bibigyan kita ng dalawang opsyon. Bayaran mo ito base sa orihinal na presyo o itatawag kita sa 911. Wag po, President Lu. Hindi ko po kayang bayaran yan. O tatawag ako ng pulis para ayusin to. Hindi, wag, President Lu. Hindi ko po kayang bayaran yan. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Hindi ako pwedeng makulong. Sandali, President Lu. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Ning Xiao, sorry. Tulungan mo naman akong pakiusapan si President Lu. Sige na, please. Hindi ko tatanggapin ang hingi mo ng tawad at hindi rin kita mapapatawad. Sa ngayon, maaari ka pang umalis ng maayos. Pero kapag tinawag ko pa ang security para ilabas ka, sa industriyang ito, tuluyan ka nang mawawalan ng mukhang maihaharap. Ginoong Chen, pwede kang pumili ng installment na pagbabayad. Hindi ka namin sisingilin ng interes. Kailangan mo lang magbayad ng $5,000 buwan-buwan. Sa loob lang ng 1,000, 667 taon. Mababayaran mo na ang lahat. Parusa na lang. Pipiliin ko na lang ang maparusahan. Masakit ba? Maayos lang ako. Nandito tayo sa kumpanya. Hinayaan kitang apihin nila. Ipaalam na kaya natin ang relasyon natin para hindi na muling mangyari ang ganitong bagay. Humingi ako ng paumanhin sa lahat ng tiniis mo? Paano kung isapubliko na natin ang relasyon natin? Sa susunod ay hindi na mauulit ang ganitong mga pangyayari. Mababawasan ng maraming hindi kailangang problema kung mananatiling sikreto ang kasal natin. Kapag isinapubliko ang relasyon natin at ang taong nanakit sa akin ay si Zhao Ruoyi, siguradong mahihirapan siya. Sige. Kung ganoon ay pagkatapos ng trabaho, sabay nating sunduin si Lele sa paaralan. Pag-isipan ko pa, kailangan ko nang magtrabaho. Wag na, hindi mabuti kung may makakita sa atin. Siguradong dahil ito sa hindi ko siya naprotektahan ng maayos, kaya siya nagagalit. Hanggang kailan pa ba itatago ang kasal na ito? Pasok. Narito na po ang resulta ng paternity test. Lumabas na po ang resulta ng paternity test. Hayaan na lang. Ang resultang ito, sa totoo lang ay hindi naman ganoon kahalaga. Nasira ang pulseras, ihanda mo ako ng bagong regalo. Ibibigay ko iyon sa kanya. Sige po, boss. Napakabangos talaga ni Chen Shu. Maliit na bagay na lang, hindi pa magawa ng maayos. Direktor, huwag ka na magalit sa taong iyon. Dito sa kumpanya natin, ang bawat may alam ay siguradong nakakaalam nito. Ikaw na anak ng mayamang pamilya ng pamilyang Zhao? Ayaw mong pumasok sa sarili mong kumpanya at mas pinili mong pumunta rito sa grupo ng Lu? Hindi ba't para lang mapalapit at mapalalim ang relasyon mo kay President Lu? Ngayong maayos na ang lahat, balitang magpapakasal na raw si President Lu. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ba talaga si Lu, Madam. At ito na nga ang perpektong pagkakataon. Ayusin mo na lang ang trabaho mo. Huwag mong ipagkakalat ang mga sinabi ko. Naintindihan ko po. Huwag kayong mag-alala, madam. Hindi ko po ito ipagsasabi. Kapag may ibang tao po, tatawagin pa rin kitang direktor. Madam, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magkakalat ng kung ano-ano. Kapag may ibang tao po, direktor pa rin ang itatawag ko sa inyo. Nga pala, iyong Ning Xiao na yun ngayon, masyado siyang epal sa paningin ko. Gusto niyo po bang ako na ang... Bahala ka na sa dapat mong gawin. Naintindihan ko po. Hayaan niyo po sa akin yan. Dahan-dahan lang. Ano ba ito? Bakit kailangang maging ganito kamisteryoso? Tignan mo na lang. Buong araw kang nakatayo sa trabaho mo. At alam ko namang iniisip mo ang sasabihin ng ibang tao. Pero para sa akin, ang kabaitan mo at katatagan ay mas higit sa kahit ano pa. Salamat ha. Pero mukhang masyadong mahal ang sapatos na ito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Kung komportable ba ang sapatos, paa mo lang ang makakaalam niyan. Nararapat lang na alagaan mo ang sarili mo, kaya bawal kang tumanggi. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi. Sobrang nagustuhan ko ito.
Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi nagustuhan ko po. Balita ko sa susunod na linggo ay magkakaroon ng press conference ang kumpanya. Maari po bang pumunta kaming mula sa cleaning department? Siyempre, dapat kang pumunta. Sa araw na iyon ay aakyat ako sa entablado para magsalita. Sa wakas, makikita na niya kung paano ako magtrabaho. Kasama ba si Director Zhou? Si Joe Roy? Siya ang design director, kaya siguradong ipapaliwanag niya ang konsepto ng disenyo. Bakit mo na itanong? Napakasaya niya dahil makakasama pala niya ang kanyang minamahal sa iisang entablado. President Lu, ang bulwagan at ang showroom ay handa na pong lahat. Nandiyan na ba si Naning Xiao at Lele? Buong umaga pong nag-ayos ng bulwagan ng madam. Ngunit sabi po ng supervisor ng cleaning department, pagkatapos ng tanghalian ay bigla siyang nawala at hindi po siya makontak. Hello? Jingshu, nasaan ka? May nangyaring masama, na aksidente si Suna, napakasela ng kanyang kalagayan. Narito rin po si Ning Xiao. Hello? Jingshu, nasaan ka? May nangyaring masama. Na food poison si Suna. Masyadong malala ang lagay niya. Nandito rin si Ning Xiao. Anong nangyari? Suna nitong nakalipas na 30 minuto ay maayos pa naman ang lagay. Pagkatapos niyang uminom ng kalahating bote ng tubig sa lounge, bigla na lang sumakit ng sobra ang tiyan niya. Sabi niya may mali raw sa tubig. Siya iyon. Siya lang ang tanging pumasok sa opisina ko. Siguradong para ito sa huling nangyari, naghihiganti siya sa akin. Nilagyan niya ng kung ano ang tubig ko para hindi ako makapunta sa launching. Napakasama ng ugali niya. Hindi ako. Normal na paglilinis lang ang ginawa ko. Wala akong ginalaw sa tubig niya. Ning Xiao, ganyan na ang kalagayan ni Suna. Tingin mo ba gagamitin niya ang sarili niyang katawan para lang magbiro? Hindi ito biro. Paano kung totoong nalason siya? Nasaan ang doktor? Papunta na rito ang medical team, pero aabutin sila ng 10 minuto. President Lu, gusto kong itawag sa pulis. Sinasadya itong gawan ako ng masama. Gusto niya akong sirain. Sirain ang buong design department namin. At sirain ang launching namin. Suna, kumalma ka muna. Unahin mo ang kalusugan mo. Jingshu, Sinira niya ang design department namin. At sinira rin niya ang press conference natin. Suna, huwag kang masyadong emosyonal. Isipin mo ang kalusugan mo. Jingshu, anong gagawin natin ngayon? Kapag dumating na ang doktor para suriin kung anong meron sa tubig, doon na tayo tumawag sa 911. Kung gagawa tayo ng gulo ngayon, mas magiging masama ang epekto nito sa press conference. Hindi. Dahil sa kanya, hindi ako makakapunta sa press conference. Kaya kailangan din niyang pagbayarin. May isang paraan para mapatunayan ko na wala akong kasalanan. Ano iyon? Uy, Ning Xiao, huwag kang padalos-dalos. Doktor! Tumawag kayo ng doktor! Opo, Wag na, okay lang ako. Baka naman dahil kakaunti lang ang inilagay niya sa tubig. O baka uminom muna siya ng gamot bago niya ginawa iyon. Nahuhulog na ang makeup mo. Suna, Hindi ako iyon, hindi ako... Si Director Zhou iyon. Suna, para lang makatakas ka sa presentation, ay nagawa mo pang bintangan ang katrabaho mo. Jingshu, kasalanan ko po ang maling pamamalakad ko. Hindi ko akalaing magagawa niya iyan. Para lang makaiwas sa pagpapakita ng gawain, sisiraan mo pa ang kasamahan mo. Jingshu, ito ay pagkakamali ko sa pamamahala. Hindi ko akalaing ganoon siya kalakas ang loob. dalhin niyo na agad si Suna sa Human Resources para asikasuhin ang pag-alis niya. Abisuhan ng security. Bantayan niyo siya habang nagliligpit at pinaaalis. Bago matapos ang event, ayaw ko nang magkaroon ng kahit anong aberya. President Lu? opo, President Lu. President Lu, mali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Hindi ko na po uulitin. President Lu, President Lu. Ayos lang yan. Pumunta ka muna sa backstage para tumulong. Mag-uusap tayo mamaya. Sige po. Ang narating ng grupo ng Lu sa araw na ito ay hindi lang dahil sa iilang magagaling na tao, kundi dahil sa bawat isa na nagsisilbing mahalagang bahagi ng ating kumpanya. Sa susunod na pagpili ng talento sa grupo ng Lu, higit nating bibigyang halaga ang bawat individual. At sisiguraduhin din ng ating grupo na isaayos ang mga trabaho upang madagdagan ang oras ng pahinga ng mga empleyado dahil ang pamilya ang pinakaimportante sa lahat. Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat sa exhibition hall para tignan ang grupo ng Lu sa quarter na ito sa iba't ibang aspeto ng mga bagong disenyo at teknolohiya. Ngayon, anyayahan po ang lahat sa display room para makita ang mga likha ng grupo ng Lu ngayong season sa iba't ibang mga larangan, mula sa mga bagong design hanggang sa teknolohiya.
May celebration party mamayang gabi sa hotel at pasasabihan ko ang driver na sunduin ka mamaya. Sige. Ako to. Sir Lou, bakit hindi pa po kayo umuuwi? Hinihintay kasi kita. Sir Lou pa rin ang tawag mo? Lu Jingshu. Tawagin mo akong husband. Husband. Uminom ka ba? Uminom lang ako ng ilang baso. Halika na, Mrs. Lou. Tara na, Mrs. Lou. Gaano ka ba karaming nainom kagabi? Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kahit kailan ay hindi pa ako nalalasing, paano ako malalasing? Hindi pa sabi mo? Ay hindi ka pa nakatikim ng alak kahit kailan? Oo. Kaya, iinom pa ako ng ilang baso. Sige, sige, sige. Hindi ka nga lasing. Ang tigas naman. Napakatigas naman. Ning Xiao, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit na naman? Sa susunod ay hinding-hindi na ako iinom ng ganito karami. Saan ka pupunta? Gising ka na pala? Nasa lihim na kasal tayo ngayon. Hindi pwedeng makita ng iba na lumalabas ako mula sa kwarto mo. Kailangan ko ng maunang umalis. Kwarto mo ito. Kahit na mabuko pa tayo. Ako naman ang mananagot. Kung ganoon, ikaw ang umalis. Aalis lang ako kung tatawagin mo akong asawa. Asawa ko. Ning Xiao, gagamitin ng design department ang meeting room. Bilis, gumising ka na at mag-ayos. Sige po, paparating na. Bakit parang may boses ng lalaki sa kwarto mo? Sige, nariyan na ako. Bakit sa loob ng kwarto mo ay may boses ng lalaki? Naglalalaro lang po ako ng cellphone. Babalik na rin ako agad sa opisina. Sa totoo lang, napakabait talaga ni Jingshu. Anong makatao ang pinagsasabi niya? Hinahayaan ka pa namang hamak na tagalinis na kumuha ng sariling kwarto, hinihila mo lang pababa ang antas namin. Sinasadya mo ba ito? Hindi. Inaatake niya ang paraan ko ng pamamahala. Nananatiling lihim ang kasal natin, kaya huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Sige na nga. Tila hindi rin gaanong gusto ni Lu Jingshu si Zhao Ruoyi. Maling hinala lang ba ito? Aalis muna ako para sa business trip ng isang buwan. Magpakabait ka lang habang wala ako. Sige, alam ko na yan. Alis na. Isang tagalinis lang, pero nangahas siyang agawin sa akin ng lalaki ko. Joe Ruoyi, pinahirapan mo ako ng husto. Tuwing lalabas ako para maghanap ng trabaho, kapag ginagawa na nila ang background check. Tulungan mo pa ako sa isang bagay. Kapag nagtagumpay ito, sa natitirang bahagi ng buhay mo, hindi mo na kailangang magtrabaho muli. Ano ang kailangan kong gawin? Gawin mong mawala si Ning Xiao. Galing lang siya sa probinsya, kaya dapat nandoon lang siya sa kabundukan. Nananatili doon para magkaanak. Kriminal na gawain iyan? Isa itong malaking kasalanan? At tiyak na makukulong tayo kapag nahuli tayo? Kriminal? Sino naman ang mag-iimbestiga?
Isa lang siyang tagalinis na walang pamilya o kamag-anak. At kapag nawala siya, ang magagawa lang ng kumpanya ay mag-report sa pulis. Maling gawain ito. Makukulong tayo kapag nahuli. Kriminal? Sino ang mag-iimbestiga? Isa lang siyang tagalinis na walang kahit sinong kamag-anak. Kapag nawala siya, ang kumpanya ay magre-report lang ng kaso at pagkalipas ng mahabang panahon, sino pa ang may pakialam? Ito ang paunang bayad. Kapag natapos na ang trabaho, ibibigay ko ang balanse. Sapat iyon para lumayo ka at magsimula muli. Mas mabuti na iyon kaysa magtago ka na parang isang daga na kinamumuhian ng lahat. Kailangan ko ng panahon para maghanap ng tao at gumawa ng plano. Mas mabilis, mas mabuti. Naintindihan ko. Ning Xiao, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ning Xiao, salamat sa iyong paghihirap. Ning Xiao, maraming salamat sa iyo. Sa totoo lang, mabait ka naman pala. Nagkamali lang ako ng tingin sa iyo noon. Dahil lang ito sa mga pinagsasabi ni Suna noon. Ngayon, kapag iniisip ko, iyong mga sinasabi ng ganoong uri ng tao, paano ko paniniwalaan? Nakalipas na iyon. Anong nangyari sa iyo? Masakit ba ang sikmura mo? Wala ito. Ayos lang ako. Siguro dahil lang napakarami kong kinain sa almusal, kaya parang naduduwal ako. Magpahinga ka muna sandali. Ako na ang maglilinis ng opisina. Salamat ha. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. Noong huling dinatnan ako, kailan nga ba iyon? Noong huling pagkakaroon ko ng buwanang dalaw, kailan nga ba iyon? Dalawang buwan na ang nakalilipas. Posible kayang. Bakit parang umaaligid ang munting ito? Buntis ako. Pero, si Zhou Ruoyi ang mahal ni Lu Jingshu. Hindi kaya isipin niya na ginagamit ko ang bata para makuha siya? Maglakad ka ng tumitingin sa dinadaanan mo. President Lu, nariyan na po pala kayo. Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo. President Lu, bumalik ka na pala. Ano? Yang itinatago mo? Wala lang ito. Asawa ko. Meron bang mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin sa akin? President Lu, may emergency sa proyektong overseas. Humihiling po sila ng agarang video conference. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Hintayin mo ako. Sige po. President Lu, nagmamadali po kayo sa trabaho dahil gusto niyo pong umuwi agad para samahan si Mrs., di ba? Masyado kang madaldal. Suna. Suna. Anong gagawin mo? Siyempre, ibabalik kita kung saan ka nararapat. Yung mga matatandang lalaki sa bundok, gustong-gusto ang mga katulad mo? Dahil madali kang magkaanak. Masama ito. Isa itong krimen. Krimen? Kapag nadala ka na namin sa bundok, sino pang makakaalam? Huwag kang mag-alala. May nahanap na akong bibili sa iyo.
At gusto niya ang mga maliit na tulad mo dahil madaling kontrolin. Saklolo, tulong. Tungkol naman sa mga susunod, ayusin ninyo ang lahat at gawin nyo agad. President Lu, ano po ang nangyayari? Iligtas natin siya. Huwag kang matakot, nandito na ako. President Lu, lahat ng ito ay isang pagkakamali lamang. Marami siyang utang sa amin. Kaya ko lang naman ginawa. Huwag kang matakot, nandito na ako. President Lu, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan dahil sa mga utang niya sa utang pating. Kaya ko lang naman. Special Assistant Liu, ikaw na ang bahala rito. Opo. Tawagan ng 911. Idaan natin ito sa pinakamahigpit na proseso ng batas. Gusto kong si Suna ay habang buhay na makulong at hindi na makalabas. Jingshu, ano ba talaga ang nangyayari rito? Bakit si Xiao Xiao ay kinuha ng mga... Ayos na po ang lahat. Hindi na ito mauulit muli. Naku, bata ka. Anong klaseng asawa ka ba? Nagdadalang tao si Xiao Xiao kung may mangyaring masama sa kanya. Kung nararamdaman mo na isa itong pasanin, o kung hindi mo gusto ang batang ito, handa ko na siyang alisin. Gusto ko siya. Anong sinabi mo? Sabi ko, gusto ko ang batang ito. Ikaw at si Lele, pati na ang baby sa sinapupunan mo, gusto ko kayong lahat. Mag-asawa tayo. Ikaw at si Lele, at ang baby sa sinapupunan mo, ay gusto ko pareho. Mag-asawa tayo? Kaya bakit ko tatanggihan ang anak natin? Ning Xiao, maging maayos ka lang, para maisilang mo ang anak natin ng maayos. Paano naman si Zhao Ruoyi? Si Zhou Ruoyi, ano ang kinalaman niya rito? Hindi ba gusto mo siya? Dahil lang hindi pumayag si Mama, kaya mo lang ako pinakasalan. Ang liit talaga ng utak mo kung ano-ano ang iniisip mo sa buong araw. Kailan ko ba sinabing gusto ko si Zhao Ruoyi? Pero hindi ba't bata pa lang ay magkakilala na kayo? Iyan ang sinasabi ng lahat ng mga tao sa kumpanya. At saka napakabait mo pa sa kanya. Matagal nang magkaibigan ng pamilyang Lu at Zhu. Pinakiusapan ako ng tatay niya na alagaan siya. Iyon lang. Talaga. Ning Xiao, kung may isang bagay akong ayaw gawin, walang makakapilit sa akin. Kaya, sa tingin ko, simula noong unang beses kitang makita, may gusto na talaga ako sa iyo. Sige po. Pupunta muna ako sa banyo. Sandali, mag-iingat ka. Ayos lang ako. Pasensya na, napagulo ko ang mga gamit mo. Hayaan mo na yan. Ano po ito? Iyan yung ipinagawa ko kay Special Assistant Liu dati. Hindi ko pa nabubuksan hanggang ngayon. Ikaw at si Lele ay ang aking asawa at ang aking pamilya. Hindi na mahalaga ang resulta ng papel na yan. Mahalaga to. Napaka-importante nito. Anak mo si Lele, anak nating dalawa. Talaga? Ibig sabihin ikaw ang babae 6 na taon na ang nakakalipas? Opo, Napakasaya ko. Pero hindi tumutugma ang oras. 4 na taon na si Lele, pero nangyari iyon 6 na taon na ang nakakalipas. nag-iisa lang ako noon, hindi madaling irehistro ang anak sa gobyerno, kaya medyo natsyelele. Ibinanwas ko ng 1 taon ang edad niya. Ang totoong edad ni Lele ay 5 taon. Patawad, mag-isa ka lang na nakaranas ng ganoon kahirap. Hindi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat dahil natatandaan mo pa ako. Salamat dahil hinanap mo ako. At dahil handa mong bigyan ng pamilya si Lele. Bukas na bukas, sasabihin natin ang magandang balitang ito kay Mama at kay Lele. Pero si Lele, matatanggap kaya niya na ikaw ang kanyang tunay na tatay? Tsaka, magkakaroon na siya ng nakababatang kapatid. O kaya si nakababatang kapatid na babae. Mabait na bata si Lele. Siguradong magiging masaya siya para sa atin. Walang silbi. Simula sa susunod na linggo, maglulunsad ang grupo ng 1 buwang Cleaning Culture Week para sa lahat ng staff. Bawat departamento ay maglalaan ng kalahating araw linggo-linggo para makilahok sa mga pampublikong lugar sa palapag na ito para sa simpleng paglilinis at maintenance. Ang Department ng Maintenance ang maglalabas ng schedule.
President Lu, isa tayong multinational na kumpanya. Ang mga empleyado natin ay mga dekalibreng eksperto. Ang hayaan ang mga empleyado na iwan ang kanilang trabaho para lang magwalis at magpunas ng mesa, hindi ba parang masyadong wala sa lugar ito? Kapag nalaman ito ng iba, magiging katatawanan tayo sa industriya. Dapat mas alam ng mga eksperto kung paano magpahalaga sa maliit na bagay bago ang malaki. Ang pagiging praktikal, pagpapahalaga sa pinaghirapan, hindi ito katatawanan. Ito ang pundasyon ng kultura ng grupo ng Lu na dapat nating itatag sa hinaharap. Desidido na ako rito. Miss Ning, heto na po ang tanghalian nyo. Special Assistant Liu, kailan pa naging pang 7-star hotel ang budget para sa pagkain ng janitor? Mukhang pantay-pantay talaga ang trato ng kumpanya rito. Nagkaroon po ng upgrade sa benefits ngayong araw, bilang isang random experience. Nagkataon lang na si Miss Ning ang napili. Kung interesado rin po, si Director Zhou, pwedeng mag-apply para bukas. Miss Ning, kumain po kayo ng mabuti. President Lu, masyadong mahal ang inyong random benefit. Nararapat lang ang pinakamaganda para kay Mrs. Lu. Ubusin mo yan, chatsekin ko mamayang gabi. Ang President Wang na ito ang nagtakda na dapat ibigay sa mga partner natin mula sa ibang bansa. Simbolo ito ng swerte sa pera. Kailangan na itong i-deliver sa susunod na linggo. Pero tignan mo ang nangyari ngayon. Anong nangyari? Kaninang hapon, si Ning Xiao lang ang pumasok sa VIP room number 3 para maglinis ng maigi. Ning Xiao, alam kong may hindi tayo pagkakaunawaan, pero hindi mo dapat idinadaan sa mamahaling gamit ng kumpanya ang galit mo. Hindi ko ginawa yon. Naglinis lang ako ng maayos, tsaka ang box na yan ay nasa pinakataas. Hindi ko man lang maabot yan. Hindi ka ba marunong gumamit ng upuan? Tsaka may record ang admin department na ang card mo lang ang nag-swipe para pumasok dito, kung hindi ikaw. Ibig mo bang sabihin na itong ukit na Jade ay kusa na lang tumalon at nabasag? President Lu, iyon po talaga ang nakalagay sa door lock records. Wala talaga akong ginalaw. Umalis agad ako pagkatapos maglinis. Bago ako umalis. Ayos pa ang lagay nito bago ako umalis. Ning Xiao, habang hindi pa tapos ang investigasyon, suspendido ka muna. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Bahagi ito ng proseso. Special Assistant Liu, ilabas mo na si Ning Xiao. Walang hiyang Lu Jingshu ka. Nagawa mo pa silang tulungan na pagbintangan ako. Sinungaling. Sabi mo pa naman po protektahan mo ako. Masyado ka namang mainit. Wala kang pakialam. Sumakay ka na sa sasakyan. Ayaw ko. Sigurado ka ba? Na gusto mo talagang makipag-agawan sa akin dito? Hindi ka ba natatakot na may makakita sa atin? Alam ko na may mali sa nangyari sa ukit na Jade. Alam mo? Bakit mo pa ako? Kung hindi kita sususpindihin, paano natin mapapababa ang kumpiyansa ng taong nasa likod nito? May hawak na akong ilang ebidensya. Ibig bang sabihin yan? Mapapatunayan na ang pagiging inosente ko? Oo, pero kailangan ng kaunting oras para sa proseso. Kaya pinalalabas ko muna na suspendido ka. Isipin mo, maaari kitang linisin agad para makapagtrabaho ka ulit. Pero kapag nangyari yon, ang mga gustong manakit sa'yo ay gagawa ng mas masamang paraan. Dala mo ang ating anak ngayon? Ayaw kong makipagsapalaran. Pero ibinibigay ko sa'yo ang pagpili. Kung gusto mong magpatuloy sa pagtatrabaho, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pero kung payag kang magpahinga muna sa bahay, para hindi ako mag-alala, ay sisiguraduhin kong mahahanap ko ang may gawa nito para mabigyan ka ng hustisya. Jingshu, Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya makikita. buksan mo ang bintana.
may dinala akong bitamina para kay Tita Lou. Naiwan ko kanina sa opisina mo. Isabay mo na ito pa uwi. Dali, yumuko ka. Buksan mo ang pinto. Buksan ang bintana. Jingshu, buksan mo ang pinto. Jingshu, pakisabi na lang kamusta kay Tita Lou. Sige na. Kung wala na, aalis na ako. Hoy, Jingshu! O sige, mag-iingat ka sa pagdadrive. Bye. Bye. Kinabahan ako doon. Muntik na akong makita ni Joe Ruoyi. Mabuti na lang at maliit ka, mas madaling itago. Sinasabi mo bang pandak ako? Pinupuri nga kita. Hindi naman mukhang papuri yon. Kaya, nakapag-isip ka na ba? Uuwi na lang ako para magpahinga dahil sa bata, pero bilisan mong alamin ang totoo. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko. Jingshu, bakit ka nandito? Nandito ako para asikasuhin ang tungkol sa insidente ng pag-ukit ng Jade. Ning Xiao, hindi ba tinanggal na siya sa trabaho? Huwag kang magmadali. Mayroon akong ipapakilala sa inyo. Magandang araw po, Director Zhu. Ning Xiao, bakit mo pa pinangahasang bumalik dito sa kumpanya? Pinabalik po ako ni President Lu. Sinabi niya tungkol sa nangyari sa pag-ukit ng Jade, nalilinisin niya ang pangalan ko. Kung hindi mo sana sinira ang pag-ukit ng Jade, hindi sana naputol ang pakikipagtulungan natin. Ang grupo ng Lu ay hindi na nagpagbayad sa iyo sa mga naging pinsala, pinagbigyan ka na namin. Hindi naputol ang pakikipagtulungan. Ano? Ang proyekto ni President Wang po ay matagumpay nang napirmahan. Hinahanap ni Binibining Ning Xiao si President Wang at ipinaliwanag sa kanila ang buong pangyayari. Kasama na rin ang paraan ng kumpanya sa paglutas ng problema. Naintindihan naman nila ito at lubos na pinapurihan ang katapatan ng kumpanya sa paglutas ng panloob ng mga isyu. Sinuwerte lang siya. Si Ning Xiao ang naunang nagkamali, kaya dapat lang na siya ang managot dito. Mayroong sadyang nagdiin at nag-set up sa kanya. Kung may aamin ngayon, maaari ko pa itong palampasin at huwag nang pag-usapan. Walang gustong umamin? Dahil dyan, hindi na rin ako magpapakita ng awa. Noong oras na mangyari ang pagkakasira, lahat ng CCTV sa lugar na iyon ay pansamantalang pinatay gamit ang isang high-level access card. Ang may-ari ng access card na ito ay si Zhou Ruoyi, Director Joe. Nanalo po ang card ko, may record niyan sa opisina. Sa pagsusuri ng mga fingerprints na nakita sa mga piraso ng Jade, bukod sa mga taong humawak nito sa bentahan, ay kay Binibining Zhou Ruoyi lang. Ang fingerprint mo ang nandoon, wala ang kay Ning Xiao. Anong gustong ipahiwatig niyan? Baka nagsuot siya ng guwantes. Huwag kang masyadong mainip. Sa tingin ko may ilang bagay. Director Zhao, ang kailangan mong ipaliwanag ng maayos. Ayon sa nakuha ng pulis na pinakabagong pahayag mula kay Suna, pinatutunayan niya na ikaw Binibining Zhou Ruoyi ang nag-utos sa kanya na kumuha kay Ning Xiao para dalhin siya sa malayong probinsya. Ikaw pala ang gumawa niyon. Isang paninira lang yan. Si Suna dahil nahuli si Suna. Gusto niya akong idamay sa dumi niya. Jingshu, Jingshu! Hindi ka pwedeng maniwala sa mga sinasabi niya. Nakakuha ang pulis sa bahay ni Suna ng napakaraming cash at doon sa lalagyan ng cash ay mayroong mga fingerprints mo. Mayroon din kaming tala ng inyong mga tawag ni Suna. Ano pa ang masasabi mo? Jingshu. Jingshu, patawad, nagkamali ako. Alalahanin mo na lang ang mabuting samahan ng ating pamilya. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Hindi ko na ito uulitin pa. Dahil sa respeto kay Tito Zhao, hindi mo na kita sasampahan ng kaso. Pero ang grupo ng Lu ay mananatiling may karapatan na managot ka sa ilalim ng batas. Ngayon, makaalis ka na. Si Ning Xiao ay nabiktima lamang ng maling paratang. Simula ngayong araw, balik na ang kanyang dangal. Tapos na ang pagtitipon. Nakakatakot naman ito. Napag-isipan ko na. Wag na muna siguro akong bumalik sa kumpanya. Ha? Bakit naman? Ngayon ay wala na uling magtatangkang mga api sa'yo. Dala ko po ang bata sa sinapupunan ko. Hindi ko kaya ang sobrang pagod. Gusto ko munang matiyak na mailuluwal ko ang bata na ligtas at maayos. Pagdating naman sa trabaho. Tagalinis lang ang alam kong gawin noon. Wala rin akong gaanong maitutulong. Sinong nagsabi? Mabusisi ka at mapagpasensya, mabilis ka ring matuto. Kung gusto mo, sa mga panahong ito, maaari kang magbasa ng mga libro sa bahay para may matutunan. Pagkaanak mo sa baby, at kapag maayos na ang pakiramdam mo, maaari ka nang bumalik kahit kailan mo gusto. Pagdating ng oras na iyon, kahit anong posisyon ang nais mo, susuportahan kita. Talaga po?
Pwede po ba akong matuto? Siyempre naman, ang Mrs. Lu natin balang araw ay magiging isang matagumpay na babae sa larangan ng negosyo. Sige po, pagsisikapan ko po. Bakit ikaw na naman? Talagang ginagawa mo ng sariling bahay to, no? Wala po ang may-ari, umalis na po kayo. Huwag kang malikot. Lumabas ka rito. Labas. Huwag mo akong hilahin. Dapat ikaw ang umalis. Ikaw na masamang babae ka. Wala ang pamilyang ito. Tapos dito ka na nakatira. Ganoon ba? Huwag kang magsinungaling. Ako ang asawa ni Lu Jingshu. Sinungaling. Nasaan ang marriage certificate? Hindi mo mailabas kasi wala kang mapapatunayan. Bitiwan mo ako. Kukunin ko lang. Gusto mong tumakas, no? Walang kawala. Lumayas ka rito. Anong ginagawa mo rito, Uli? Kuya Jingshu, nandito ako para humingi ng tawad. Nakita ko kasi siyang umaaligid at kahinahinala. Uuwi si Ning Xiao sa sariling bahay niya. Kailangan ba niyang maging kahina-hinala? Sariling bahay? Paano naging posible iyon? Tingnan mong mabuti. Asawa ko si Ning Xiao at siya ang nag-iisang babaeng may-ari ng pamilya Lu. Hindi maaari. Ikaw, paano ka nakapagpakasal sa isang tagalinis lang? Wala kang pakialam? Umalis ka na. Kapag nanggulo ka pa sa kanya, hindi ako magdadalawang isip na makausap si Chairman Zhou. Jingshu, ilang taon na tayong magkakilala, pero siya, ilang buwan mo pa lang siyang kilala. Alis. Xiao Xiao, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako. Bukas, ipapaalam ko na sa publiko ang relasyon natin. Titingnan ko kung sino pa ang magtatangkang mang-api sa asawa ko. Lu Jingshu, salamat sa iyo. Dahil binigyan mo kami ni Lele ng tahanan. Tawagin mo akong husband. 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 Nawawala si Lele. Ano? Special Assistant Liu, kunin mo ang lahat ng CCTV footage. Sige po. Huwag kang mag-alala. Noong umalis kayo ng bahay ngayong araw, may napansin ka bang kakaiba? Parang late ang sasakyang susundo sa amin, pero sa may tapat ng pinto, may sasakyan nang naghihintay. Ibig sabihin, plano itong lahat. Sino? Sinong gagawa nito sa isang bata? President Lu, peke ang plate number ng sasakyan, hindi pamilyar ang mukha ng driver, hindi natin siya tauhan. Nilabas ng lungsod si Batang Master Lele. Nilabas ng lungsod? I-trace ang daloy ng pera. Sa lakas ng loob nilang gawin to, siguradong binayaran sila. Ayun, sa bank account ng driver kaninang madaling araw, may pumasok na malaking halaga galing sa personal na account ni Joe Ruoy. Siya na naman. Matapos siyang mapahiya noong huli, baliw na talaga siya. Special Assistant Liu, tulungan mo akong i-trace kung nasaan ang posibleng lokasyon niya. Inaalam na po namin. Si Joe Ruoy ay may isang bakasyonang villa sa labas ng lungsod at may record na ginagamit ang kuryente at tubig doon kamakailan. Tara, Sasama ako. sumunod ka lang sa akin. Jingshu, nahanap mo pa rin ako. Nasaan si Lele? Huwag kang magmadali. Mag-usap muna tayo. Kumpara kay Ning Xiao, ano ba ang kulang sa akin? Wala akong oras para makipagbulahan sa'yo. Ibigay mo na sa akin ang anak ko. Anak mo? Basura lang ang batang yan. Habang nandito siya at si Ning Xiao, hinding-hindi mo ako mapapansin. Joe Ruoy, ano ba talaga ang balak mong gawin? Simple lang. Pirmahan mo itong mga dokumento para sa diborsyo. Kundi, ang mga kwarto sa bahay na ito ay nilagyan ko ng live electrical current. Bibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ka pumayag, parurusahan ko ang anak mo hanggang sa mawala siya. Pipirma ako. Huwag. 3. Huwag mong saktan si Lele. Pipirma na ako. Pirma. Jingshu, nakikita ko na hindi ka naman niya mahal talaga. May nararamdaman ako para sa kanya. At sapat na yun. Sandali, ano ang balak mong gawin? Tingnan natin kung hanggang kailan mo balak panindigan ang pagkabaliw mo. Bitiwan mo ako. Parating na ang pulis ngayon din. Anong paki ko? Kung hindi siya mapupunta sa akin, walang sino man sa inyo ang makakakuha sa kanya. Ano ang nangyayari? Talo na. Talo na talaga ako. Ilayo niyo na siya? Ibigay siya sa mga pulis? Opo, sir. Jingshu, paano mo naisip ang lahat ng ito? Mula nang gumawa siya ng gulo sa kumpanya, hindi ko lang inaasahan na magiging ganito siya kalala. Maayos na ang lahat. Tapos na ang gulo.
Ikaw pala iyan. Momo, Bigla na lang akong nagpakasal sa isang lalaking hindi ko pa man lang nakakasama ng isang oras. may asikasuhuin lang akong importante. Walang limitasyon ang card na ito. 6 na 8 ang password. Gamitin mo na lang kung kailangan mo. 2 taon na ang nakakalipas, pumayag kang magpakasal sa isang banyaga. Para sa pamilya mo. Lahat ng pinapakita mong pagpapahalaga at malasakit sa akin ay dahil lamang sa ako ang asawa mo sa papel at hindi dahil ako si Lu Jingshu. Hindi ganoon iyon. Inaamin ko na noong una ay dahil lamang sa kagustuhan kong mapanatag ang loob ni nanay. Pero nang malaman ko na ikaw ang pinakasalan ko, humanga ako sa iyong galing. Nagpapasalamat ako sa pagtatanggol mo sa akin. At sa bawat paglapit mo, bumibilis ang tibok ng puso ko. Lu Jingshu, sa tingin mo, ano ang ibig sabihin niyon? Totoo ba ang sinasabi mo? Gusto mo rin ba ako? Magsisinungaling ba ako sa iyo? Ang pakikasama ko sa iyo ay hindi lang dahil sa nanay ko at hindi rin dahil bilang ganti sa iyong kabutihan, kundi dahil sa mahal kita. Momo, 2 taon na ang nakakaraan. Nagsimula ang kasal natin bilang isang tungkulin at pangako. Pero ngayong araw, gusto ko na tayo ay magsimulang muli. Ang singsing na ito ay hindi lamang isang kapalit, ito ay isang tanong na matagal nang dapat nasabi. Lin Mu. Handa ka bang kalimutan? Ang lahat ng lumang obligasyon at kasunduan. Sa pangalan ng pag-ibig, para tanggapin si Lu Jingshu bilang asawa mo at makasama ko sa pagharap sa bawat araw sa hinaharap? Oo, payag ako. Nakalimutan nating dalawa na noong una pa pala ay mahal na natin ang isa't isa. Ang mga panahong nawala ay kailanman hindi naman talaga nawala. Hinding-hindi na ulit kita malilimutan. Hinding-hindi na talaga.